Demo time. Good morning. Bali, ito po yung dalawang rice cooker ko. Dalawang rice cooker. So, ito na ho ulit ang aking pagdedemo para ho sa inyo, sa mga nagtatanong kung paano ginagawa. Meron ho tayo ditong exhaust fan po. Bali, yung ginawa ko po sa kanya sa exhaust fan ay binilog ko po siya dahil dito bilog rin ho yan. So madali lang po, para pag isasalpak nyo po siya ay talagang pwede nyo hong tanggalin, pwede nyo isalpak. Yan o ang exhaust fan po natin. Wala pa ho siya kasi wala pa hong ano, pero ito po yung pagkakataon na pwedeng gamitan ng battery at pwedeng paggamitan ho ng charger na may tack switch po. Bali, dito sa ibabaw gininto ko ng forma para yung uling medyo malalim at marami-rami yung may ilalagay. So ito po yung pansalo ng uling. Medyo makapal po yan, kaya medyo matagal po ito masira. Yan, ginanyan ko po siya. Pinutas-butas ko po. So naka-activate po talaga kung paano yung sukat niya. So dito naman po, ito ang pinakailalim na niya. Ito po ang stopper ho ng hangin natin, para pag nilagay na po ito dito, yung hangin po niya ay buong-buo po sa ibabaw. Pero pag ito po yung tinanggal ko sa gilid, yan, automatic ho lalabas ho dito ang hangin. Yung ibang hangin lalabas ho dito sa gilid. Kasi may ginawa ako dito. Ito, naglagay ho ako ng space. Ito, para ho kahit na binuksan nyo po yan dyan, may nilagay ho ako na ano, para pag binuksan ko ng paganyan, tong guhit na to, so dito, ito po siya. So pag binalik ko dito, ito yung time na to na nandyan ho na may hangin ho konti lalabas. Ito. So ginawa ko po ito, ang design na to, yan, para i-stopper ko ng abo ng hangin. Then ito naman po saluhan ho ng uling or ng abo. Yan. Bali, dito sa butas na to, gumawa ako ng 2x3 na kahoy. Then naglagay ho ako sa ibabaw ng plywood para ho meron ho tayong pasukan ho nito. Yan, plywood na ho nilagay ko dyan, pinatong ko sa ibabaw. Yan. So dyan na ho babagsak ang abo natin lahat. So ito po yung pansalo ng uling. Yan. Pag maglilinis naman ho, napakadali lang. Pag abo na ho yan, pwede nyo ipunin dyan lahat. Pag ipon po nyan pwede nyo sungkitin to ng isang screwdriver. At para ho, iaangat nyo lang ho yan ng ganyan. At sabay, itatapon na lang po. Okay? Dalawa ho yung gawa ko ngayon. Ito medyo maliit. Ito malaki ho ng konti doon sa size na yan. Ganun rin ang design yan. Naka-ready na ho siya lahat.
Mm. So madali lang po siya, sasalpak lang para hindi na ako mahirapan, hindi na ako magbubutas para gamitin ho itong mga to. Ganon din ho dito sa gilid, isang design lang ho naman. Same lang ho. So dito ho sa ibabaw, ganon din ho siya. Same lahat. Itong design ko na to, kung paano ho nagagawa ito, ilatang maliit sa pinakababa. Nagsukat ho ako ng 3 cm. Depende ho sa laki ho nito para hindi ho ito umanuhong butas na to umabot ho dito. So 3 cm. Then ito, kumuha ho ako ng isang plastic lang ho siya, yung galing ho sa mga dishwashing, mga ganon. So kinat-kon lang po yung ibabaw. Then yung first layer niya po na ganito, ito ho yung takip ng kaldero yung ginawa ko. Then ito pong design na po na to, ito na nakadiretso. Yung takip ho na plastic, kinat ko ho yung gitna, circle ho talaga siya. Then tinape ko ho yung dalawa, kaya mayroon ho tayong mga markings na ganito kasi tinape ko po yun. Yan, para madali hong tanggalin yung takip ng kaldero. So pagdating na ho dito, yung takip ho ng kaldero na medyo malaki, then nung natanggal ko na po to at medyo matigas-tigas na, saka ko po hinulmahan ito para maipatong ho natin yung patungan ng kaldero. May stopper na rin ho siya, nandyan na rin ho yung itong mga gatla na yan. Yan, para i-stopper po at hindi ho gagalaw yung natin. Ganun din ho, makapal din ho yan, pare-parehas lang ho siya dito sa mga gawa ko at sa mga nauna kong video. Ito lang ho maganda pag demo kung paano po sila ginawa dito.